Today ay sisilipin natin ang pinaniniwalaang libingan ni General Yamashita. Si General Tomoyoki Yamashita ay isang general ng Imperyong Hapon na kilala sa kanyang papel sa ikalawang digmaang pandaigdig, partikular na sa kanyang mga operasyon sa Timog Silangang Asya. Ang kanyang pinakatanyag na ginawa ay ang pagsakop sa Pilipinas noong 1942. Noong Disyembre 1941, ilang araw pagkatapos ng pagsalakay sa Pearl Harbor, nagsagawa ang mga puwersang Hapones ng malawakang pag-atake sa Timog Silangang Asya, kabilang ang Pilipinas. Si Yamashita ang ipinadala sa Pilipinas upang pangunahan ang pagsakop dito. Ang pangunahing layunin ni Yamashita ay sakupin ang Luzon, ang pinakamalaking pulo sa Pilipinas. Ang kanyang mga puwersa ay mabilis na umusad mula sa hilagang bahagi ng Luzon patungo sa Maynila. Sa kabila ng masidhing paglaban ng mga puwersang Amerikano at Pilipino, nagtagumpay si Yamashita sa pagkuha ng Maynila noong Pebrero 1942. Ang pangkalahatang pagsakop ng Pilipinas ay nakumpleto sa loob ng ilang buwan at ang kanyang mga puwersa ay nagkaroon ng kontrol sa karamihan ng bansa. So mga kaponyo, sa wakas ay narating din natin itong tinatawag nilang monumento ni General Yamashita at bumiyahe tayo ng halos 1 oras at kalahati para puntahan natin itong monumento niya. Alam naman natin kung sino si General Yamashita at talagang matagal ng panahon na umuugong ang kanyang pangalan dito sa Pilipinas dahil sa kanyang pananakop. At hindi lang yon, pati ang kanyang kayamanan na iniwan dito sa ating bansang Pilipinas. So tara, pasukin natin kung ano ba ang meron dito sa loob ng monumentong ito at ano ang malalaman nating istorya patungkol sa lugar na ito na konektado sa General Yamashita. Totoo kaya na dito nakalibing ang labi ni General Yamashita? Ano kaya ang istorya sa monumentong ito? Bakit hanggang ngayon ay patuloy pa rin itong pinupuntahan ng mga Hapones? So ito, pagpasok pa lang natin, makikita natin dito nakalagay General Memorial Yamashita Monument. So ito yung isa sa malaking nakalagay dito. At dito makakasama natin yung pinaka nag-caretaker dito ng monumento. Wow. So ito, meron ditong nakalagay na natin mababasa kasi Japan. Yung sulat niya na talagang nilagay dito para makita kung ano. Tay, magandang hapon po. Kayo po yung nangangalaga dito ng monumento. Pwede pong magtanong lang, ano po yung istorya meron dito sa monumento ni General Yamashita? Yun nga, yung mga nauna kasi ditong naging caretaker, so wala namang maipaliwanag talaga na na kung talagang dito siya inilibing. Pero ang sabi nila, parang dito raw, parang dito nahuli or dito siya naatulan. Kasi parang yung kasi yung sa istorya, si General Yamashita ay binigti. Binigti, oo. So itong mismong lugar na to? Dito raw, sa lugar na to. Pero sabi ng mga Japanese noon, kung binigti daw dito si Yamashita, dapat meron yung pinaka nila talaga, yung parang arko yun na yung bitayan. Okay. So ang kwento kasi, sa Manggalang. Sa Manggalang binitin si Yamashita. Sa Manggalang? Oo. Yung mangga kasi, since 1970s, na siya ng bagyo. Naputol siya ng bagyo. Okay. So, hindi totoo. Wala talagang storya. Meron naman siguro. Siguro wala lang makapagpatunay. Pero kasi kinagisnan na namin dito sa pool noong 80s. Dito kasi 2 bato lang yan na yan, ganyan lang. And then, talagang pinupuntahan siya dito ng mga Japanese. Okay, so meaning talagang merong nangyaring kasi storya dito. Kasi dati daw itong kampo. Okay, ng mga Hapon. Oo, Hapon. So, hindi may pagkakaila talaga na si General Yamashita tumigil sa lugar na ito.
So wala po bang malinaw na istorya galing sa mga matatanda? Yun ang hindi ko na rin maano kasi, hindi na rin natin kasi halos inabot nga. Sa bagay na po. Pero ito pong structure na to, sino pong nagpagawa nito? Bali yan ang alam ko, magmula nung na-donate ito sa embassy ng Japan, yan itinawag sa Japan, so ipinagawa yan nila. Ito, pinagawa nila yan bago yung kalsada. Para nga yung tourist makapasok sa loob. So wala pong malinaw na istorya patungkol sa lugar na to kung ano ba talaga yung nangyari dito kay General Yamashita. Basta yun lang ang kwento na dito siya nahuli and then dito rin siya binigti. Yung isa naman si Mahoma, ang sabi ay firing squad. Dito rin. Kaya lang doon sa kabilang side. Meron din siya yung memorial. So, yun lang. Hindi ko masabi kasi na talagang dito inilibing kasi baka may sugudin tayo. Hindi ko may sabihin. Mahirap yung magsabi ng hindi naman natin kasi talagang patunayan. So, kung nandito po yung mga Hapon, wala po bang napapabalik ng mga tunnel dito, yung mga pinagtaguan ng Hapon sa lugar na ito? Merong kwento-kwento, kaya lang, yung iba naman, wala naman. Totally, wala rin naman silang makuha. Although, may nasabi na nakuha na. Dati kasi may tunnel na maliit niyan, kaya lang natabunan na rin. Okay po. Wala na rin. So ngayon po, itong lugar na to tayo, mga halos ilang taon na po itong nakatayo dito sa tansya nyo? Yan ginawa, hindi lalayo 2003 to 2005. Okay po. Nung itinayo yan. Pero dati kasi 70s, 80s, 2 bato lang yan. Oo, tanda ko kasi noon, bata pa ako, pag minarating kasi dito, yun ang kanilang dinadasalan or inaalayan ng mga Hapon. So alam nila talaga na meron talaga. Meron. Dito, no? Kaya lang, syempre, hindi rin lang namin yung complete details. Syempre, mahirap din naman magsalita. Sa bagay nga. Baka may sabihin, ang galing naman nun. Okay po. Pero ito po, hindi po siya under ng tourism. Under po ba siya ng tourism? Alam ko, under siya ng tourism. Kaya lang, ang problema nga kasi, sa 14 to 13 years ko na dito, wala Ang dami pupunta, nangangako, papaayos, na Sayang, sana. So, yun nga, nire-request ko sa kanila kasi, yung pag-iba na. So, kailangan ng i-renovate uli. Yun ang dito. Grabe, sayang. Tingnan, tara, puntahan natin, silipin natin kung ano bang itsura nitong... Dati kasi ang ganda niyan. So, ngayon, medyo parang nasisira na. Nasisira na. Oo nga So, ito, pagmasdan nyo dito. So, kung makikita nyo yung bubong, ayan, halos masira na. Kinakain na siya ng anay. Ayan, kung makikita nyo rito. So, hanggang dun sa dulo, ayan, halos masira na. Palibasa kasi kahoy. Pero yung mga semento naman niya at mga matatagal na, matitibay na. Pero tayo, tanong ko lang, itong mga nakasulat dito sa batong ito, meron na po bang nakapagsabi o nakabasa, nakapag-translate? Yun yan, sinasabi nila, yun na andito daw. So, nakabase dito yung pangalan at yung mga nagawa niya. Parang ito yung pangalan and then nagawa niya at parang nandiyan nakalagay siya ay hero sa kanila. Hero sa Japan talaga. Okay. Ganon din doon sa labas, nandun din yung pangalan niya. Saka yung mga nagawa. Pero ang si Yamashita, alam naman natin na usong-uso at talagang balitang-balita yung Yamashita Treasure. Wala po ba ditong mga bali-balita sa lugar nyo na merong nakatago, may nakapaghukay? Sabi nila may mga nakuha na dyan. Kaya lang, syempre, siguro naman na magsabi na siguro kapag nakakuha na tatakas na yun dito sa Pilipinas or lalayo na yun. Meron naman daw kaya lang yun yung bali-balita. Syempre, kahit man sino, pag nakakuha siguro, alis na dito. Tama. So, maganda. Ayos pa rin naman. At least ito, napaayos. Sabi nga ni tatay na caretaker ay dati itong bato lang. Malaking bato. Ito lang dalawang to. Ito lang po ito talaga. Yan. Yan 2 stone na yan. Yan ang dati. So, palatandaan talaga siya. Naabutan nyo, nandiyan na talaga yan. So, ni-renovate lang. So, pinaganda uli. Ginawa ng... So, ibig sabihin talaga, mayroong mga nakaraan dito na nangyari noong panahon ng pananakop ng Hapon. No? Talagang ginawa. Makikita nyo, napakadami pang sulat.
So, sabi nga ni tatay na yung mga nagawa daw ni General Yamashita ay dito nakasulat sa batong ito. So, nakakapagtaka lang na bakit merong inabutan na ganitong bato sa lugar na to. At hindi natin alam yung totoong nangyaring kasaysayan dito sa panahon ni General Yamashita. Meron bang nakabaong ginto o siya ba yung nakabaong dito? So, yun ang dapat nating malaman sana kung meron sana tayong mapapagtanungan na istorya dito. Kasi marami nagsabi tayo na naririnig ko na dito daw nakalibing. Oo, yun ang mga sabi istorya nila, and then meron din sa Bataan. Mm-hmm. So, hindi talaga masabi yung exact location Oo. kung talagang saan siya nakalibing. Okay. And then, ang ano lang talaga dito, ang laging sinasabi, dito siya nahang and dito siya nahuli. Kaya dito rin siya hinatulan sa lugar na to. Okay. Kasi kung pinupuntahan ng mga Hapon, Mm-hmm. ibig sabihin talagang merong Oo, kasaysayan may dito sa lugar na to. kasaysayan. Siguro, nung dumating yun tayo, nung nagkasundo na ang Japan and Philippines, siguro yun, parang nagkasundo siguro, baka nagkasundo na total dito nangyari yung Oo. mga bagay. Siguro, parang nakiusap nila siguro ang Japan na yan yung malagyan ng ano. Okay. Parang ganun siguro. Yung totoong nangyari dito, ang tingin ko lang, sa akin, base sa kwento ni tatay, ang mismong mga Hapon ang nakakaalam kung ano ba talaga mismo ang meron dito. Meron. Pero nakakapagtaka bakit din nila ipaliwanag kung ano ba talagang meron sa Yun lugar nga nito. yung ano, kasi may last Japanese dito nagpunta noon since talagang siya nabuhay din nung panahon ng gera. Ah, okay. Ano na siya, ang laking lalaki, binuhat ko po nga eh. So, and then may sinasabi siya, may nakabaon nga raw sa lugar na dito, kaya lang, hindi naman pwedeng ipagsabi at nasa private property din. Okay. So, mahiwaga. Sinasabi niya talaga meron nakabaon dyan at kasama siya ng time na. Nakausap niyo talaga? Oo, nakapunta siya dito. 96 years old. Siya Anong taon po yun? Ito lang? Siguro mga ano na yun, 2009, mga ganun, 10. Wow. So, talagang may nagpatunay sa inyo na may pumunta ditong Hapon na nabuhay nung panahon na siya mismo ang nakakita na meron may talagang ibinaon doon. Dito. At So, ang tanong na lang kung ano yung ibinaon. kung saan, hindi, ang sabi niya, yun ay, ang takip daw niya ay para kampanang ano ang takip Kampana. Ang kampana ang pinakatakip, and then ang mga naan doon, siguro mahalagang siguro, alam mo naman, kalimitan naman nun kasi gold bar yung so. Hindi lang alam yung eksaktong... Hindi, sinabi niya rin, nasa ano siya, running water, sabi niya. Nasa gitna yon. Kaya lang siya may maliit na running water. Dito naman, alam ko naman kung saan dito may running water. Kaya ayaw ko rin na maituro kung saan yung exact location. Oh my God. So talagang totoo nga pala talaga na meron. Kasi si tatay mismo may nakausap na militar na Hapon. Siya po ba yung dating sundalo? Okay. Nagpunta yon dito. So parang isang sasakyan din sila na naka-wheelchair yun Tanda na, no? Oo, yun nga yung humugot ng dalawang lapad kung tawagin. Ang problema yung kung sino pa yung Pilipino, siya pang pumigil kaya. Okay. Sayang So, mahiwaga palang lugar na to. Maraming hindi nakakaalam kung ano ang meron dito. Pero doon ako nagulat sa kwento ni tatay na merong nagpatunay na isang sundalong Hapon na meron talagang ibinaon dito sa lugar na to. Ang bantay daw noon, apat na Pilipino. Kasama sa pagkakabaon. Okay. Yan ang sinabi niya. Kasi yun nga, inano niya kasi, tinatranslate din kasi sa Tagalog nung mga kasama. Kaya ako nalaman. Tinuturo niya, bakit sabi ko, nagtataka nga ako, bakit alam niya yung lugar. Alam ko rin kung saan yung lugar na yun. Imposible na magsinungaling yun. So, yun. So, nakaka-amaze yung mga nalaman nating informasyon. Pero at least, nalaman natin yung storya behind this monument kay Yamashita. So, talagang, from the word Yamashita, maraming talaga mga Pilipino nagsasabi na ginto ang kadugtong na pangalan nitong si Yamashita na to. Kasi napakarami daw talaga niya ibinaon dito sa Pilipinas, sa iba't ibang lugar. Marami na nahukay, marami na istorya na tayo narinig na siguro hanggang ngayon hindi pa rin talaga nahuhukay yung iba't ibang mga kayamanan. So, yan. So,
Pasalamat tayo kay tatay sa mga bagong information na nalaman natin tungkol dito sa monumento ng ni Yamashita. Talagang kahit ako nagulat ako. So talagang totoo pala talaga na meron. Yan kasi, hindi rin ako maniniwala sana. Yan problema. 96 years old. Iba man may magsasabi na hindi totoo. At saka tinatranslate din ng mga kasama. Talagang naabutan niya yung panahon nung ni General Yamashita At saka talaga. kasama daw talaga siya noong time na yun yung binabaon. Next day. So napansin ko lang tayo ito. Punta natin to. Sayang to kasi dati po ba meron ba ditong flag na nakalagay? Oo, kaya lang, syempre sa katagalan, Ito, nasisira na oh. na ano na rin siya. Ayan, Durog na rin. nadudurog na talaga. Tapos hanggang saan po yung area? Hanggang doon pa talaga yung area nito. Yung parang, dati kasi CR yan and then Okay. sa katagalan nga na ng panahon, nasira na rin ang nasira. Sayang kasi kung iisipin, historical place ito eh. Oo. Parte siya ng ating kasaysayan na bago natin makamit yung ating kalayaan, eh talagang itong lugar na to, eh talagang punong-puno ng mga istorya tungkol sa panahon ni General Yamashita. At saka to, pagmasdan yung mabuti, tara, punta tayo dito. Tingnan yung bubong niya, oh. Talagang ibang klase yung bubong, hindi typical na bubong na mga bubong ng bahay ng mga Pilipino. Talagang bubong ng mga hapon na hapon talagang yari talaga. So sayang lang talaga kasi tingnan nyo mabuti, oh, nasisira na yung semento, nilulumot na yung mga semento. So yun, so sana mabigyan ng pansin ng lokal na pamahalaan para maiayos ito kasi isa ito sa dadayuhin ng maraming Pilipino para makita at malaman yung istorya patungkol kay General Yamashita na isa sa mga Hapon na sumakop dito sa Pilipinas. So sayang lang, napakaganda pa sana ng lugar na to at magiging isang destination, tourist spot ng ating bansa.